po yung mga labahan ko po nasa silong na po ng papag na nagtatapon po nila. Tapos minsan po pag nakain po ako, inano po nila yung tadabog po sila sa harapan, tinatapunan po nila kung mga gamit. Tapos minsan po pagkakain po naubusan po ako ng pagkain. Kaya nangihingi na lang po sa kapitbahay. Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. Ayan, thank you Mario's Vlog. Thank you very much. Mga kalingap, mga kapobre, lahat supportahan natin. Kalabasa or doon po sa Paracali. Halimbawa nandun po yung sa Kalabasa, yun ang bibigyan natin. Ayun, dalawa po ang target natin ngayon mga kalingap. Ay maalalayan na muna po natin ng kahit naman sa pagkain mga kalingap. Kasi po nung 3 days before, galing naman po ako dito at ayun nga po, binigyan ko naman siya ng cash noon para pambili niya ng sabi ko kung anong kailangan at bigas, pwede na naman po niyang ipamili yun. Ayan, kaya ngayon po ay binalikan na naman natin siya para kumustahin po at yun nga. Sa ngayon po nandito po tayo sa kanyang bakuran. At ayan nga po mga kalingap, so nandito na po tayo sa bahay ni Rona at yun nga po wala siya. Nandito raw po sa ngayon. Nasaan si mama mo? Nasaan si mama mo? Ha? Saan pumunta? Ha? Nasaan si mama mo? Saan pumunta? Wala dito? Wala. Wala dito? Dito. Nasaan? Ha? Saan pumunta? Dito. Nasaan? Saan pumunta? Kanina pa umalis? Alis. Sige na. Ginagaya lang po ako. Sige po, alam mo. Dito lang po yun. Tingnan po natin, nagkumukuha ng mga gulay ng mama ko po kasi medyo layas din talaga yun eh. Ayan, hahanapin po natin. Ay Rona, kumusta? Ano ginagawa mo? Mama ko. Ha? Mama ko. Namamako ka? Opo. Anong gagawin mo dyan? Sigisahin po. Ay, pang-ulam. Opo. Ay ganda dito kasi kaya pag wala kang pang-ulam, ang daming pako Ayun, meron pa ayun. Ayan po mga kalingap, si Rona po sa ngayon po binalikan na muna po natin siya at yun nga po meron po tayong dala para sa kanya na bigas at saka yun pong may grocery na rin po. So ngayon nga po inabutan natin siya ngayon na nakita po natin siya na nangunguha ng pako. Ayun yung anak mo kasama mo ba yung anak mo baka? Ito pa ayan ganda Ito Nakain ka. Ayan Rona, kumusta ka na? Po yung anak ko. Ayos lang po kahit pa paano. Araw-araw ka ba nangunguha ng mga gulay dito? O sige, kuha naman muna yung anak mo. Minsan lang po pag walang maiulam. Dito ka dumaan. Opo. Ayan po yung kanyang anak kasi.
Ayun po mga kalinga, pinauwi na muna natin po si Rona. Kung naalala nyo po mga kalingap, silang dalawa po yung nakita natin na naglalakad po sa kainitan ng araw, silang dalawa po mag-ina. Hanggang dito po sa loob, sa Nyugan, magkasama pa rin po sila. Punta ka na lang dito, Rona. Ayan po mga kalingap, hintayin na lang po natin dito. At yun nga po, pinauwi na muna natin. Ayan na, Rona. Ayan o. Ayan, Rona, sa ngayon binilan muna dinalan kita ng bigas at saka grocery para meron kang kuan. Ayan, at saka yung bigas kasi wala na ako nakita yung mga sako-sako, kaya na lang yan na muna binili ko sa iyo. So ngayon, Rona, kumusta ka na? Ayos na po, kahit pa paano. Nag-aano din po kung saan mapunta at malipat na daw po kami. Baka po bukas, pag may maghahakot po, wala po kasi pambayad sa kung mag-aaral kila po ng maghahakot po. Saan yung balak ba nyo niya maglumipat? Sa ano daw po, sa Pransya, sa Talisay po. Sa Talisay, ano yung lilipatan mo dun? Sa kapatid ko po, nag-uupa lang din po siya. Hindi ba mas lalo mahirap yun na pupunta ka doon na kapatid mo yun na nag-uupa lang din? Makikipisan ka, di ba mas lalong mahirap din yun? Wala naman pong mapunta ang iba. Pag dito naman po, wala naman din po dito si mama na at nandun na din po. Ay, ibig mo sabihin, umalis na rin si mama mo dito? Po, maalis na din po siya. Kahapon po, dun po siya nagpunta. Kaya kami lang po dito. Tapos yung may-ari po ng bahay ay wala po, umalis din po. Umalis na, so ibig mo sabihin? Umalis lang po. May pupuntahan lang daw. Ngayon, unang-una, hindi mo naman to kaano-ano. Kaya mas lalong nakakatakot, hindi ka naman natatakot. Ba yung masasabi mo, yung mga plano mo na pinapangarap mo na sana ay magkaroon ka? Po, sarili pong bahay. Kasi po, ayun po, lilipat na naman po kami. Nahihirapan din po yung mga bata. So kasabi po ay maliit lang din po yung space. Hindi po katulad dito na pwede po silang magtakbuhan. Doon po ay maliit lang daw po. Wala pong paggagalaan ng mga bata. Yun lang po ang kaya ng pera daw po ng kapatid ko. Kasi kayo, hindi rin kayo makapag-rent ng sariling nyo dahil mahal din ang mga kunyan, mga bilihin po. Wala din po kasi minsan natitira. Ngayon nga po wala po kaming bigas. Kaya salamat po. At ayun, tama-tama, meron po tayong bigas dito mga kalingap. At saka kagabi po, di na po kami nagsain. Wala po kami pansain. Ay, hindi na kayo nakapagsain kagabi. Nanghingi na lang po kami ng kanin sa may-ari. Ano yung gusto mong hingiin sa mga nanonood sa atin? Sa lahat po ng mga nanonood po, ng mga kalingap mo, sana po ay matulungan niyo po akong magkaroon po ng sariling tahanan. Dahil po, ito po, ngayon, lilipat na naman po kami ng bahay, mangungupahan. Yun lang po sana yung hiling ko po. Sana magkaroon na po kami ng permanenteng address. Kasi po kung saan na rin po kami nakikituloy.
kung may tumatanggap po sa amin. Kaya maraming salamat po at may mga taong gusto po akong tulungan. At tulad nga niyan, ang pupuntahan mo naman ay ganun din yung ano yun, kapatid mo nga, kahit na paano maninimbang ka pa rin dun, ano? Opo, maninibago na naman. Pero at least po yun, kahit papaano ay kapamilya ko po yung pakikisamahan ko. Ano yung kapatid mo dun? Babae o lalaki? Babae po. Sunod po sa akin. May ano na din po siya, may pamilya na din po. Yung mga anak mo. Dalawa po. Ha? Dalawa. Lalaki na. Maliliit pa rin po. May mga trabaho din sila. Yung kapatid ko lang po. Yung babae, yung ate mo lang ang may trabaho. Yung asawa niya. Wala po siyang asawa. Boyfriend pa lang. Ah, Ay, ibig mo Hiwalay sabihin, po sila nung asawa niya. Tapos, yung boyfriend ate po mo siya. ang nagre-renta ng bahay doon. Tapos anong trabaho niya? Pharmacy lang. Ha? Sa pharmacy po. Ah, sa pharmacy. Ah, okay naman pala ang ano niya. mm-mm. Malaki ba ang nirerentahan nilang bahay doon? Maliit lang po. Sakto, wala pong kwarto. Saka, ano lang po, sala lang. Wala din pong lababo. Kasi, tag ano lang po yun, 1,000 lang. Ah, parang ano lang. Ay, maliit din yun, ano, nakakakon. Mahirap din yung kanon. Halimbawa, nandyan yung Yung boyfriend niya din. nandyan yung boyfriend mo, nandyan yung asawa mo. Paano na yun? Ano po, ang sabi po ng asawa ko eh, pag nandun po ako, kukunin na po niya yung mga bata. Kasi po, malalayuan po siya eh. Kasi yung trabaho niya po ay dyan lang. Ibig mo sabihin maghihiwalay kayo? Ang tirahan lang po. Kasi sabi niya, sabi ko ako na lang muna yung isa. Yung bunso. Sa kanya to. Hindi ba mahirap para sa'yo yun? Nahihirap po. Kasi gusto ko po, pag matutulog po kami, kumpleto po kami. Ganun po na malayo po ako. Tapos yung trabaho niya po ay malapit lang sa bahay nila. So, ibig sabihin yan, habang nagtatrabaho siya, dadalhin niya yung isa. Tapos yung isang may iwan sa'yo. Pero sa gabi, uwi naman sila. Ay, hindi. Kahiwalay po. Magkahiwalay kayo. Kasi malayo na po yung palisan. Ah, so parang hati kayo sa pag-alaga. Ganun. Kasal pa kayo ng asawa mo. Hindi rin po. Ay, so ikaw, paano ang gagawin mo? Wala ka bang balak magtrabaho or ano? Sa ngayon po, gusto ko po sana. Kaso wala din pong mag-aalaga sa anak ko. Ay, so paano yun? Suportado ka niya? Papadalang ka ng suporta habang nandoon din yung isang anak mo sa kanya? Hindi ko lang po alam. Kasi po, yung pang-budget lang din daw po. So, Baka naman yun. Reason lang po ako sa kapatid. Mahirap din kasi wala pala talagang kwarto yung ano. Tapos, Ibig mo sabihin, ano, napakahirap talaga ng kalagayan mo. Ano, dahil sabi mo nga, yung lilipatan mo, isang salas lang lahat. So, dalawang pamilya kayo. Ay, kami naman po ni mama tabi. Saka itong, yung maliit ko pong bata. Ito po, nakapos din po ng paano niya, tatay niya. So, ngayon maghihiwalay muna kayo doon. Napaka hirap sa ano, talagang mahirap. napakahirap yung sitwasyon. Napakahirap ng sitwasyon ninyo, ano, talagang kahit na Kasi gusto ko din po katabi po yung mga anak ko yun. Bilang po isang inay. Gusto ko po matulog kami sabay-sabay. Kasi ganun nga po sa kahirapan po. Kailangan po muna namin mag-separate po muna. Eh, paano naman makatrabaho yung asawa mo kung nandoon yung anak mo na maliit pa? Ano po, iiwan po muna din sa kapatid niya. Kaya po sa nanay na pag wala pong trabaho. Parang iiwanan din doon sa side niya, sa nanay niya.
Parang naghati na kayong dalawa. Nakaraan din po nung bago lang po ako dito. Isang linggo din po ito, wala sa akin. Ibig mo sabihin, ngayon pa lang nagkakahiwa-hiwalay na kayo dahil lang sa kahirapan, naihiwalay ka sa mga anak mo. Wala po kaming bahay. Kaya kung saan po ako magpunta, kasama ko yung mga anak ko. Kahit maliit pa po, dinadala ko po sila kung nasan din po ako. So ngayon ang anak mo dalawa. At yung isa, yung sabi mo nga alas na pumunta ako dito, sabi mo hindi pa nabibinyagan. Ano? Ilang taon na yung anak mo na hindi pa nabibinyagan? 2 po. 2 taon na. Opo. Dito ka. So yung palang anak mong isa, yung bunso, hindi pa nabibinyagan. Hindi pa po kasi po wala pa pong budget. Pag binabalak naman po namin ay mag-ipon, kaso nagagalaw din po yung pera kasi nga po kailangan pambili ng gatas nila, diaper po, kaya di rin po nakakaipon. Ngayon po ang balak po ng asawa ko ay sa Pasko na lang, pag magkaroon siya ng pera. Di ba parang meron namang binyagan ng bahay niya, minsan nagkakaroon ng ganyan. Pwede yun pag ng mga piyesta. Kaya lalo na ngayon na sabi mo nga nagdadalang tao ka, lalo na isa pang kunya, napakahirap na sitwasyon mo, lalo na wala pa kayong bahay. Sana sana bago ka manganak man lang, sana magkaroon ka na ng sarili mong bahay. Ano ba yung wish mo ngayong taon? Kailan nga yung kuan mo? Kailan yung birthday mo? September po. September pa. Ayun. Doon kayo mainom kayo doon. Ayan, kaya nga nakita ko rin yung anak mo, talagang parang gusto niya palagi kang kasama, lalo na pag halimbawa hiniwalay sa iyo yan, di ba, anong nararamdaman mo nun? Kahit po makulit yung anak ko, namimiss ko po yan. Siyempre po, di ko rin naman po kikipisan po kami dun sa kapatid ko. 2 bata po, nakakahiya naman daw po yun. Kaya po sabi niya kanya po yung isa. Gusto niya po ay kanya po ay 2. Sabi ko akin na lang yung isa. Gusto ko lang ay doon nga daw sa mama ko. Tayo ko daw po mag-uwi sa kanila. Sabi ko mas panatag po ang isip ko pag doon po ako sa pamilya ko po. Sa ngayon, wag na nating pag-usapan kung ano man yung side ng asawa mo. Kasi unang-una hindi mo pa naman pala asawa yun. Parang boyfriend mo pa lang siya. Po, partner pa. Hindi pa po kami kasal. Live-in partner mo lang siya. Pero may balak ba kayo na magpakasal man lang o ano? Meron po. Kaso nga po, wala pa po kaming budget para doon. Kahit po sabihin na may libreng kasal, ano po yung gagastos pa rin po kami. Pala hindi ko naman po. Hindi ko din po alam. Lalo ko naman. Pero kung kahit barong-barong lang at meron kayong sarili, at least, di ba? Para magaan sa... din po ang kasi hindi ka maninimbang, kahit anong galaw mo, pwede mong gagawin. Kung nakikipisan ka, bawat galaw mo, parang dinumero, iisipin mo pa kung mali ba o hindi. Opo. Yun po ang nahihirapan po ako sa ganun. Kaya saan-saan na lang po ako napunta. Ang hirap, kaya parang wala kang Mula noong magkaroon ka ng live-in partner, ilang beses na kayo lumipat?
ano po, bali 3 po. Pang-4 na po dito. Pang-5 na po. Pag lumipat po kami. Maglilima na. Paano-ano lang sila. Yung kanino lang sila pwedeng makitira ganun. Ako lang po kasi siya, din naman siya kampante sa magulang niya. Talagang Ako po kung saan-saan lang. kaya sana naman halimbawa pag medyo may oras ka rin, yung medyo libre, gawa ka rin ng konting paraan kung paano ka rin. Dati po nung isa pa lang po ang anak ko, nagtrabaho po ako. Trabaho ka pa. Kaso nung nagdalawa na po ay hindi na po Kung kaya. tinda-tinda ka, kung Ano yung dating trabaho mo? Ano po, tindera lang po. Sa tindera ka. Opo. Halimbawa magkaroon ka man ng bahay, kahit nakubo man lang na basta nasabi na sa'yo sarili mo na yon. Ano yung gusto mong mapagkakakitaan man lang? Ano lang po, kahit po magtindahan na lang po ako. Kung magkakaroon man po ako. Ayan, manawagan ka. Sa lahat ng mga nanonood sa atin, manawagan ka dahil marami na ang nanonood sa iyo sa ngayon. Marami na. Sa lahat po ng mga nanonood, ako po si Rona. Kami po ay walang sariling tahanan. Pang-5 bahay ko na po itong tinitirhan. Tapos dilipat na naman po kami. Kaya sana po matulungan niyo po ako na magkaroon po ng sariling tahanan para po magkasama-sama na po kami nung aking pamilya. Hindi po kami walay-hiwalay. Pag matutulog kami sa gabi, isipin ko kamusta na kaya yung anak ko, kung sino nag-aalaga sa kanya. Gusto ko rin po ang mga anak ko ay sa akin din maglaki. Ako po ang mag-aalaga sa kanila. Kaya sana po ay mabigyan po ako ng bahay at kahit po konting negosyo po. Yun lang po ang mahihiling ko sa lahat po ng mga nanonood. Sa may mga mabubuting puso po na gusto pong tumulong sa akin. Maraming salamat po. So sa ngayon pala yung ina mo wala na dito, iniwanan ka na dito. Ano po, kahapon lang po nag-alis po siya at naghakot po ng ilang gamit. Tapos ngayon po nagbalik na siya ngayong umaga. Kasi po sabi niya pag ano daw po, bakante po daw yung kapatid niya. Ano po, makikiusap po siya kung pwede pong maghakot po ng gamit. Alam mo, sa totoo lang napakahirap ng sitwasyon mo talaga. Kahit na saan mo unang-una wala ka nang matirhan, tapos yung anak mo hiwalay pa sa'yo. Kaya kahit ayan po mga kalingap, kung sino man po ang gustong tumulong kay Rona, ayan po, tayo po ay magsama-sama po sa tigkakaunting halaga po. Kapag naipon yun ay siguro po makakabuo po tayo para pambilin ng mga kailangan ni Rona, lalong-lalo na po sa kanyang anak na hindi pa po nabibinyagan. At sa kalagayan niya po ngayon, hindi man lang siya makapag-arkila ng sarili nilang tirahan. At yung mga anak niya po, yun nga nasabi niya na hiwalay sila. Napakasakit pong isipin dahil pati yung kanyang anak ay hiwalay sa kanya. Sakripisyo pong malaki sa kadahilanan nga po na hindi nila kaya na sarili dahil po unang-una yung kanyang asawa, ang trabaho po niya at ang sahod niya ay halos tama lang po sa pagkain at minsan ay kulang pa. Kaya nga sabi niya nga po kagabi wala na raw silang nakain. Kaya tamang-tama po mga kalingap, sa ngayon meron po tayong dala sa kanya ng bigas at saka grocery. Siguro po ito po ay makakatulong sa kanila kahit na papano.
At ayan na Rona, ano nung masasabi mo, panghuli mong masasabi? Sa maraming salamat po sa lahat po ng mga gusto pong tumulong sa akin. Uunahan ko na po ng maraming salamat po. Ayan po mga kalingap, sa gusto pong tumulong kay Rona, ito pong pwede po kayo magpadala sa aking GCash. At yun po ay sigurado pong 100% na makakarating po kay Rona yun. Sa lahat ng mga gustong magpaabot kay Rona, ito po ang aking GCash number 0966 4089 206. Ayan po mga kalingap, yan po ang aking GCash. At nakakon po doon Mario Casimero. Ayan, maraming pong salamat sa lahat po ng mga tutulong para kay Rona. Ayan po mga kalingap, ito po ang oras po para magtulungan po tayo sa tulad ni Rona, nangangailangan po ng kalingap natin. Sana po marami pong tumulong para sa kanya. At ang inyo pong lingkod, Mario's Vlog, ngayon po ay gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para makatulong sa kanya, kahit na sa pang araw-araw niyang pagkain, sa kaunting pinansyal po at sana po aasahan ko po yung mga tulong na ibibigay ninyo. Ayan po, maraming salamat po. Ayan na Rona, pwede ka nang magsaing. At bukas pala, kailan kayo aalis? Pag sure na po yung maghahakot po ng gamit. Ayun nga, ikuan mo yung number ko para kahit na anong oras pwede mo akong kontakin, na halimbawa kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Sa abot ng aking makakaya ay tutulong ako. So ang hindi lang natin makakaya yung magpabahay tayo, bumili pa tayo ng lupa, napakahirap na gawain na yun. Siguro kung meron lang ako, walang problema. At maganda ba yung talagang sama-sama, tulong-tulong, ang dami na mga kalingap. Ayan, sana marami naman tumulong sa inyo. Ayun, saan sa Talisay yun? Mamaya na lang, kung na yun, private property. Ayan po mga kalingap, maraming salamat. Hindi alisin ko yung voice dito. Ikwento mo lang lahat ng mga nakaka-kung sa'yo. Yung una po, mababait po sila. Tapos katagalan po, lalo na po yung ate niya. Nasabihan po na. Minsan kasi magkasundo ho kami nung nanay niya. Okay lang. Tapos sabihin na, bayan, kapal naman ng mukha niya. Tapos nung hindi ko na po kaya, papunta-punta po ako dun sa kaibigan ko. Pagdating ko po yung mga labahan ko po, nasa silong na po ng papag na. Nagtatapon po nila. Tapos minsan po pag nakain po ako, po nila yung tadabog po sila sa harapan. Tinatapunan po nila kung mga gamit. Tapos minsan po pagkakain po naubusan po ako ng pagkain. Kaya nangihingi na lang po sa kapitbahay ng kanin. Kaya po ayoko na po magbalik doon. Kaya tinitiis ko na lang po saan-saan ka. Kaya ayaw mo na talagang bumalik. Hindi na po ako magtitis kasi 3 taon din po ako nagtiis na ganun. Sobrang payat ko po nun. Halos pag may makakita sa akin, sasabihin ba parang di na daw po ako kumakain. Ibig mo sabihin, inulila ka rin doon? Hindi naman po sa inalila yung parang galit po sila sa akin. Sinasabi ko naman sa asawa ko, wala lang siyang reaction. Tagdag pa yung minsan siya na sana. Ibig mo sabihin yung asawa mo mamas boy? Hindi lang po
tikal sa pamilya. Kaya ayoko na po magbalik doon. Kompleto pa yung magulang. Mabait naman po yung mga biyanan ko kasi yung mga kapatid po Bakit nakapisan din sa bahay? ano po, dati po yung yung kapatid niya po. May mga pamilya o mga May dalaga? pamilya din po. Tapos Pamilya din. may 2 dalaga, tapos 1 binata. Siguro inggit sila sa iyo dahil maganda ka. Hindi naman po. Naano lang po sila, ano po ako sa nanay. Nalapit po ako. Kaya po, siguro minsan nagagalit sila. Saka, sabi po pag may sakit po ako, pinapaalaga po nung asawa ko yung anak namin sa kapatid niyang mabait. Tapos magagalit po yung isa, nagsiselos po. Nagagalit. Sabi na mga para daw kung may katulong. May sakit po ako. Grabe rin pala yung pinagdaanan. Ayun po mga kalingap, sa kwento po ni Rona, ayan po ay talagang nakakadurog po ng puso. Talagang yun nga po, marami po siyang sinabi dito sa ating marami po siyang sinabi sa akin na wala po dito sa camera kasi medyo may confidential po kaya sa ngayon po ayaw niya pong makipisan dun sa kanyang biyanan po sa bahay noon dahil yun nga po hindi ko na lang po sasabihin sa inyo dahil sa totoo lang po mga kalingap napakahirap din po talaga na makisama po kahit kanino, kapatid mo o siguro napakabihira lang pong tao yung tinatanggap po lahat ng mga bisita niya na nakikisama lang sa kanila bihirang-bihira po yung napakabait na tao na gano'n po, kaya ayun po mga kalingap napakahirap po talaga ng kalagayan ni Rona, lalo na po sa ngayon mga kalingap. Yun nga po na yung kanyang anak po ay kukunin nung kanyang live-in partner po, hindi pa naman po sila kasal kaya masasabi namin na live-in partner po, at saka hindi naman po sana, wag naman sana mangyari yung nasa isip po natin dahil yung pong kanyang 2 anak ay gustong kunin ng kanyang asawa. Doon pa lang po mga kalingap ay makakaisip po kayo na hindi naman po tama dahil sana ang pag-isipan niya ay kung paano mabuo silang magpamilya, hindi yung 2 anak lang niya ang kukunin po mga kalingap. Kung lang po, isipin lang po natin bakit gusto niyang kunin yung 2 bata at yung kanyang asawa ay hindi kukunin. Counting ko lang po yun, isang palaisipan lang po mga kalingap. Kaya napakahirap po ang kalagayan ni Rona ngayon mga kalingap, at sana po matulungan po ni Lord sana po matulungan ni Lord yung kanyang kalagayan sa ngayon. Mabuti na lang po mga kalingap at meron po tayo sa kanyang dala ngayon na pagkain unang-una bigas at saka yung grocery. Ayun, medyo kumpleto naman po yun. Kaya nga sana po marami naman po tumulong sa kanya. At nakakuha naman po dyan, sinasabi ko na po yung GCash number po dyan na sa lahat po ng mga gustong tumulong para sa kanya ay welcome po. At kung hindi man po kami makabawi o makabayad sa inyong mga ibinibigay, si Lord po ang bahala sa inyong tumulong. Ayan po, marami pong salamat sa lahat mga kalingap, at siyempre po huwag natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab at Royal of Malalag, Rachel Morales Vlog, at siyempre po ang inyong lingkod Marius Vlog po mga kalingap. At yung nga po araw-araw po tayo na naghahanap ngayon po ay
anong kuan ngayon, ilang araw na lang po mga kalingap ay papunta na po kami ng Davao. At yun nga po, magkita-kita na lang kami nila doon sa Davao. And marami pong salamat sa lahat.